Oo, sige. Opo. Bro, kasi maraming tulad ko, itong kalaban mo kasi ngayon si pangalan nito Nico Salado. Hindi Oo. kasi namin alam yung galawan nito. Pwede mo ba kaming bigyan ng ng info kung ito ba ay kasing tangkaran mo din ba ito? Parang mas matangkad po ako. Naku, mas matangkad pa, 'di ba 5'10" ka? Kung mas matangkad pa, talagang mahaba talaga. Oo. Ano yung bigyan mo kami ng idea, bro, kung ano ba ito? Ano ba estilo niya? Aggressive ba ito? Counter puncher? Kasi hindi namin nakikita talaga eh, yung mga kalaban mo. Aggressive din naman po siya. Aggressive din siya. So talagang pinaghandaan mo na rin si Nico. Opo. So, okay, tanong ko na lang, ano ang magiging prediction mo sa laban ninyong dalawa? Kaya bang stoppage, ganun? Op Kaya stoppage, yun. Yun ang gusto natin, yung kumpiyansa. Okay, so natanong naman niya, dalawang buwan ka nang nag-training. So, yung 2 buwan na yun, talagang handa ka na ngayong October 29. Opo. So, ang sunod ko na lang tanong, tungkol kay Pambansang Kamao. Siyempre, nagbabalak ulit ang ating Pambansang Kamao na bumalik sa ring. At ang unang sinasabi ng mga kalaban niya, si Rolando Romero. So sa last fight ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios, maganda yung pinakita ni Pacman. Pero sabi niya sa interview, medyo kulang yung 2 buwan na training. So ngayon, malakas din itong kalaban niya, no? Si Rolando Romero. Kilala mo naman siguro to, si Romero. Oh, yes bro, yes. Hindi naman siya kasing katulad ni Barrios na mahaba. Itong si Romero malakas pero hindi siya ganun karami sumuntok. Ano ang masasabi mo kung sakaling makarap ito ni Pacman? Mahirapan ba dito si Manny Pacquiao? O kaya pa rin niyang maging champion kasi hawak ni Romero ang WBA belt. Kung manalo si Pacman dito, maging champion pa rin. Siya pa rin ang ituturing na pinakamatandang champion sa welterweight. Kumbaga, babasagin pa rin niya yung sarili niyang record. So ang tanong ko, ano masasabi mo kung sakaling si Romero makalaban ni Pacman? Kagaya po ng sabi sa akin ni Daddy, wala naman pong imposible sa boxing basta may disiplina ka lang po at hard work. Tama. Training talaga ang susi sa mga boksingero, no? Kasi yung tamad ka mag-training, kahit magaling ka, tatalunin ka na masipag sa training. Opo. So, talagang si Manny Pacquiao pa rin. Ang kaya pa rin niya talungin si Romero. Opo. Nice. So, ang huling tanong ko na lang, bro, 'di ba 5'10" ka, matangkad. Lumalaban ka ngayon sa lightweight division. Ngayon dito sa lightweight, dalawang pangalan ng talagang malakas. Itong si Tank Davis at si Shakur Stevenson. So, sa dalawang 'yan, kung sakali lang na kunwari world challenger ka na. Kung sakali lang challenger ka. Sino sa dalawang pipiliin mo kung sakali? Tank Davis at si Stevenson. Kahit sino po. Kahit sino, yun. Talagang kumpiyansa talaga. So, ang huling tanong ko na lang, bro, ano ang reaksyon mo dun sa sa pagkapanalo ni Terence Crawford kay Canelo Alvarez? Kasi umakyat siya ng 2 division eh. Ano ang reaksyon mo dun sa pinakita ni Crawford? Masasabi ko lang po na magaling naman po yung pinakita niya. Talagang impressive, Opo. Kasi talagang mabigat yung kalaban niya pero parang naging easy fight lang. So Opo. natanong na rin kanina ni Kamao kung maglaban si Manny Pacquiao at Crawford, pumabor ka pa rin kay Pambansang Kamao. So hindi ko na tatanungin yon. Ang tanong ko na lang ngayon, last question na talaga. Di ba matangkad ka, 5'10", lightweight ka ngayon. Nakikita mo ba ang sarili mo na pwede ka ring umakyat hanggang welterweight? Opo. Kaya pa rin, no? Okay. So, yun lang yung tanong ko, bro. And good luck sa paparting mong laban ngayong October 29. Thank you sa oras. Okay. Okay. All right. So, thank you very much, Boy Bakal. At thank you again. Next na natin kagad, wag na natin patagalin si Lourden. Ready na si Lourden. Ito, maganda mga itatanong nito. Lourden, let's go ahead, brother. Hello, Eman. Good evening. Good evening din. Diretso tanong na ako, no? Para Bale, 2023 ka pa nagsimulang mag-pro, no? Opo. Ilang taong ka sa amateur? Wala po akong experience sa amateur. Nagrekta ka na agad sa sa pro? Opo. Okay.
Ito na lang yung tanong ko. Bilang 2 taon ka na sa pro, hindi ka ba napipressure na balang araw, ito nga ngayon na ano ka na nakukumpara ka na sa kay Manny Pacquiao, hinahanapan ka na agad ng magagandang performance. Hindi ka ba napipressure sa mga doubters mo o sa mga fans na hinahanapan ka na agad ng ganun? Hindi naman po. Tiwala lang po sa Panginoon tsaka sa sarili po. Ang record mo ngayon, 6 wins, 4 knockout, no? Tapos wala ka pang talo. Yung ibang mga boxer talagang inaano yan iniingatan nila eh. Ikaw ba, hindi ka ba natatakot o ano na mawala yung record mo na yung pagka-undefeated mo? Hindi ka ba natatakot na baka balang araw makaharap ka ng mas malakas sa'yo o mas magaling sa'yo, mas technical, matalo ka? Hindi ka ba natatakot na makatikim ka ng talo? Hindi naman. Kasi yun yung mga ngayon ng mga boxer iniingatan kasi nila yung zero nila eh. Ito na lang. Sa tinatakbo ng career mo ngayon, wala kang talo, undefeated, maganda yung knockout percentage mo. Nakikita mo ba yung sarili mo na magiging world champion balang araw? Opo. Sa palagay mo, mga ilang taon kaya ngayon bago ka hindi yung maging champion agad, yung mapunta ka man lang sa ranking ng mga top 10 man lang ng sa welterweight, sa lightweight, yung bang mapunta ka man lang sa WBC, WBO, IBF, WBA, mga ilang taon pa bago namin makita yung pangalan mo dun sa sa ranking na yun? 1 year from now po. Good. Ito na lang, last na lang, no. Sinong naging inspiration mo ba para pumasok dito sa boxing? Daddy ko po. Yun lang. Salamat. God bless. Bibilis guys. Okay lang naman magtanong pa kayo ng extra. Baka may pahabol pa sa Sports PH. Wala na? Ito mataas ang expectation ko dito sa susunod Winter. Let's go ahead, Winter. So, good evening, Eman. I'm Winter DB. Also an admin of Pauka Sports. So, first, gusto ko lang itanong na since you are doing your training camp ngayon under Coach Nonoy Neri sa MP Davao, pwede mo ba sa amin i-confirm na si Coach Nonoy Neri ang tatayong lead trainer mo heading into this historic 3 Lane Manila 2 event?